Abot tenga ang ngiti ni Martin dahil nagkaayos na sila ng nobyang si Bea. Hindi naman talaga siya nakipag-away rito, pero si Bea ang tipo ng babae na mabilis uminit ang ulo at magtampo kahit sa maliit na bagay. Alam naman ni Martin na karamihan ay ganoon talaga ang ugali ng mga spoiled at sunod sa luho. Gayunpaman, minahal at tinanggap niya ng buong buo si Bea. Habang nagmamaneho ay may nakita siyang flower shop. Napagpasyahan ni Martin na ihinto muna ang kotse sa tapat noon upang bumili ng isang bouquet ng red roses. Subalit, ang mga ngiti niya ay napalitan ng inis dahil paglabas niya ng flower shop dala ang mga bulaklak ay wala na roon ang kanyang sasakyan. "Nasaan ang kotse ko? Anong nangyari?" Sigaw niya sa nakitang lalaki na gumagawa sa kalsada. "Hindi mo ba nakita yung malaking karatula? No parking. Sa'yo ba yung SUV na kulay itim dyan kanina? Nataw na yung sasakyan mo. Pero 5 minuto pa lang naman akong nakapark dito. Grabe naman, naghihintay pa naman ang nobya ko. Hindi ako pwedeng malate. Tsaka nandun pa palang cellphone ko sa sasakyan. Bakit ngayon pa?" Kamot ulong wika ni Martin sa kausap. "Sir, malapit lang ang pinagdalhan sa SUV mo. Doon lang sa sunod na kanto. Magbayad ka lang tapos puntahan mo na ang nobya mo." Turo ng lalaki sa kanang bahagi ng kalsada. Hindi na nagawa pang magpasalamat ni Martin dahil sa pagkataranta. Bawat segundo ay mahalaga, kaya naman lakad takbo ang ginawa niya habang hawak ang bouquet ng red roses. Nang marating niya ang impound area ay agad niyang tinanong ang naka-duty doon. "Manong, nandito bang sasakyan ko? Kulay itim na SUV at eto ang plate number. Kailangan ko lang makuha ka agad. Late na ako sa importanteng meeting." "Wala namang problema, basta bayaran mo ang multa tapos pwede mo nang kunin ang sasakyan mo, sir. Pero cash lang ang pwede rito." Agad iniabot ni Martin ang pera. Hiningi ang resibo pero hindi niya nahintay pa ang sukli. "Keep the change na lang, Manong. Nagmamadali lang talaga ako." Agad namang sinamahan ng lalaki si Martin sa sasakyan nito. Makalat at madumi sa malawak na parking lot. Halatang hindi na iyon nakukumpuni ng mga tao roon. Sa di kalayuan ay nakita ni Martin ang kanyang SUV. Ngunit nakabukas ang pinto noon sa likuran. "Manong, bakit naman nakabukas ang likuran ng bahagi ng kotse ko?" "Sir, hindi ko rin alam. Baka nakalimutan yung isara kanina. Wala namang pumupunta rito kahit i-check nyo pa ang mga CCTV." Sagot ng bantay na lalaki. Pero nanlaki ang mga mata nila nang mapansin na may tao sa loob ng sasakyan at mayroon pang tumutulong dugo sa bintana nito. Kasabay noon ang sigaw ng isang babae. Dali-daling nilapitan ni Martin ang sasakyan at pagsilip niya sa likurang bahagi nito ay lalo siyang nagulat sa kanyang nakita. "Sir, yung babae, manganganak na yata." Wika ni Manong kay Martin, nagulat rin sa mga pangyayari. "Tulungan niyo ako, mamamatay na yata ako, di ko na kaya." Pagmamakaawa ng babae na noon ay halos mawalan na ng malay dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. "Manong, tumawag kayo ng ambulansya. Dali, tsaka magdala kayo ng mainit na tubig." Utos ni Martin na agad namang sinunod ni Manong. Nilagyan ni Martin ng unan ang ulunan ng babae. Nilinis niya rin ang mga dugo sa ibabang parte ng katawan nito gamit ang diaper at mga towel. Iyon ang mga gamit para sa kanyang alagang aso na madalas ay lagi lamang naroon sa loob ng kotse. "Huwag kang matakot. Humiga ka ng maayos. Inhale. Exhale. Ako nga pala si Martin. Ikaw, anong pangalan mo?" Tanong niya sa babae upang mapanatili itong gising. "Ako si Ami." Wika ng babae bago muling humiyaw dahil sa sakit. Mahigpit rin ang pagkakahawak niya sa braso ni Martin. Halos mapasigaw rin si Martin dahil sa sakit dahil pakiramdam niya'y binabalatan ng kanyang braso. Wala pang 1 minuto ay lumabas na ang ulo ng sanggol. "Sige, kaya mo yan, Ami. Sasaluhin ko ang bata. Huwag kang matakot."
Wika ni Martin at kasabay noon ay lumabas na ang sanggol. Namumula-mula pa ito. Tinapik ni Martin ang puwet ng sanggol para umiyak. Matapos noon, ibinalot niya ito sa tuwalya. Kahit papaano ay nagpapasalamat si Martin dahil maluwag ang kanyang sasakyan. Kasyang-kasya roon ang mag-ina. "Lalaki ang anak mo. Congratulations, Ami." Ngumiti si Ami. Gusto na sanang magpasalamat kay Martin pero muli niyang naramdaman ang sakit. Humiyaw siya dahil may isa pa palang sanggol ang lalabas. Lalaki ulit pero mas maliit ito kaysa sa nauna. Hinang-hina si Ami pagkatapos manganak pero naroon ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang extrang long sleeve ni Martin ang pansamantala niyang ikinumot kay Ami. "Maraming salamat. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka hindi ko nakita ang aking mga anak." "Walang anuman," nakangiting wika ni Martin. "Pasensya ka na, pero pwede ba akong makahingi ng maiinom? Uhaw na talaga ako." Agad namang iniabot ni Martin ang mineral water. Matapos uminom, muling nagsalita si Ami. "Pasensya ka na talaga kung dito ako nanganak. Nung humilab yung tiyan ko, may dala-dala akong gamit kanina pero dahil sa sobrang sakit, hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Nung nakita ko yung kotse mo, nakabukas ang pinto na para bang tinatawag ako. Nadumihan tuloy." "Okay lang yon. Ang mahalaga naman, ligtas kayo ng mga anak mo." "Sir, parating ng ambulansya. Heto ang tubig na pinakuha nyo." Pawis na pawis at kinakabahang wika ni Manong. "Nanganak na siya, kambalang anak." Nakangiting wika naman ni Martin. Makaraan lamang ang ilang minuto ay dumating na nga ang ambulansya na may kasamang paramedic. Habang pinagmamasdan papalayo ang ambulansya ay napangiti si Martin. Hindi niya maipaliwanag pero ang saya ng puso niya na parabang anak niya ang mga iyon. "Siguro ito na rin ang panahon para sabihin ko kay Bea na dapat na kaming magpakasal. Gusto ko nang magkaanak." Nakangiting sambit ni Martin sa sarili. Masaya siya para kay Ami at sa mga anak nito. At syempre, proud siya sa kanyang sarili dahil sa nagawa niyang kabayanihan. "Dapat, mga tatlo ang maging anak namin ni Bea." Wika ni Martin bago pinaandar ang sasakyan. 2 oras siyang na-late sa kanilang usapan ni Bea at napagtanto niyang umalis na ito matapos iabot ng waiter ang munting papel. Nakasaad roon ang mga salitang, "Paano mo nagawa sa akin to? 1 oras mo akong pinaghintay. Ni hindi ka nag-text o tumawag. Na-realize ko na siguro wala ka na talagang pakialam sa akin. Bakit naman ako mag-aasawa ng tulad mo? Tsaka mas maraming pera ang tatay ko kaysa sayo. Hindi ka naman kagwapuhan tulad ng iniisip mo. Hahanap na lang ako ng iba na mas better sayo." Ito ang sulat na iniwan ni Bea. Tuluyan ang nakaramdam ng galit si Martin. Wala na siyang lakas sa dami ng problemang kinaharap niya ngayong araw. Pagod na siya kaya ayaw niyang tawagan si Bea upang magpaliwanag. Siguradong maraming oras na paliwanagan na naman ang mangyayari. At sa ngayon, mas gusto niya munang magpahinga at kumain. Bumili siya ng tinapay at kape bago nagmaneho pa uwi. Pagkarating sa 2 palapag na bahay ay agad siyang naligo. Matapos noon, niyakap niya ang paboritong aso na si Ginger. Mag-1 taon pa lamang itong alaga ni Martin pero para sa binata ay matagal na iyon para mapamahal siya rito. "Alam mo Ginger, iniwan ako ng babaeng pakakasalan ko sana. Ni hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Ikaw na lang talagang nagmamahal sa akin kaya wag mo kong iiwanan ha. Hindi naman mahalaga kung mahirap o mayaman ako, pangit o gwapo. Mahalin mo lang ako ay sapat na yon." Wika ni Martin sa aso na parabang naiintindihan siya nito. Kinabukasan, bandang 9:00 ng umaga ay napabalikwas si Martin dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na tinanghali siya ng gising. "Boss, nasa na kayo?
Bakit ngayon lang kayo sumagot? Nag-aalalang tanong ng kanyang assistant. Kailangan nang ituloy ang meeting kahit wala kayo. Ako na ang bahalang magsabi sa board of directors na may sakit ka. Pero ano bang problema? Kailangan mo ba ng tulong? Oo, kailangan ko ng tulong. Alam mo ba, kahapon, ipinanganak ang kambal sa kotse ko. Tapos, iniwan pa ako ni Bea. Grabe naman ang nangyari sa inyo. Buti, kinakaya nyo pa. Okay naman ako. Siya nga pala, may idea ka ba kung ano ang pwedeng kainin ng bagong anak? Sige sir, itatanong ko sa aking asawa. Isisend ko na lang sa iyong listahan. Natatawang wika ng kanyang assistant. Napangiti si Martin nang maalala ang mga anak ni Ami. Gusto niya itong makita. Isa pa ay gusto niya ring malaman kung papaanong napunta si Ami sa ganoong sitwasyon. Bakit hindi niya alam na kambal pala ang ipinagbubuntis? Matapos matanggap ang listahan mula sa kanyang assistant, agad na nagtungo sa grocery si Martin. Bukod sa pagkain, bumili na rin ng ilang gamit para sa kambal. Pagdating sa ospital ay nakangiti ang mga nurse. Sa isip-isip nila, napaka-dedicated naman itong tatay sa dami ng dalang pagkain at mga gamit. Good morning sir, sino po ang bibisitahin ninyo? Nakangiting tanong ng nurse. Nandito ako para bisitahin si Ami. Nanganak siya ng kambal kahapon sa kotse ko. Nagmamalaking sabi ni Martin. Ngunit biglang nagbago ang mukha ng nurse. Napalitan ng masungit na itsura ang kaninay abot-tengang ngiti nito. Ah, siya palang bibisitahin mo. Akala namin pulubi siya dahil wala siyang dalang gamit at kahit na anong dokumento. Kaya inilagay namin siya sa ward. Bakit mo naman hinayaang dalhin sa ospital na gano'n ang asawa mo? Wika naman ang isa. Hindi komportable si Martin sa mga masasamang tingin ng nurse sa kanya. Kaya naman, sinabi niya ang totoo. Pero, hindi ko siya asawa at hindi rin ako ang tatay ng mga anak niya. Nagkataon lang na doon siya nanganak sa sasakyan ko. Tinulungan ko siya at nandito ako para malaman kung ano nang lagay nila. Paliwanag ni Martin. Dahil napahiya ang mga nurse sa ginawa nitong panghuhusga, kaya agad nilang sinamahan si Martin sa kwarto kung nasaan si Ami. Sa silid na iyon ay maraming pasyente. Ang mesa sa tabi ni Ami ay walang kalaman-laman, samantalang sa mesa ng iba ay puno ng pagkain at gamit ng mga bata. Halatang binisita na sila ng kani-kanilang mga asawa at kamag-anak. Ngunit wala ni isa ang bumisita kay Ami. Suot man nito ang lumang hospital gown at may isang baso naman ng tubig sa kanyang tabi. Parang may kumurot sa puso ni Martin sa sobrang awa niya rito. Pero ayaw niya iyong ipakita. Ami, kumusta ka na? Nakangiting tanong niya rito. Nakatalikod si Ami kaya nagulat ito nang marinig ang boses ni Martin. Martin, bumisita ka pala. At lahat ng yan para sa akin? Ang daming naman. Tuwang-tuwa na sabi ni Ami. Halatang nagulat ito, ngunit mababakas sa kanyang mga mata na katatapos lamang niyang umiyak. Namumugto pa ang mga iyon. Hindi lang yun ang dinala ko para sa'yo. Marami pa sa kotse. Tsaka, hindi naman ako iba sa'yo. Siya nga pala, bakit ka umiiyak? Nagugutom ka ba o may gusto kang kainin? Umiyak lang ako ng konti. Hindi ko maiwasang mainis habang iniisip ko ang buhay ko na walang kakwenta-kwenta. Napabuntong hiningang wika ni Ami bago ibinahagi kay Martin ang kanyang kwento. Nagtatrabaho ako bilang dishwasher. Maliit lang ang kita ko at madalas ay hindi yun sapat para mabayaran ko ang buwan ng renta. Kaya natutulog ako sa stasyon ng tren o sa mga abandonadong bahay. Minsan, sa ilalim ng tulay. Sa totoo lang, nakakatakot. Lalo na't mag-isa lamang ako. Tapos dito naman, nakikita ko yung mga kapwa ko nanay kasama ang kanilang mga anak. Masaya sila at may bumibisitang kamag-anak. Samantalang ako, wala. Walang may kailangan sa akin. Lumuluhang wika ni Ami. Kailangan ka ng mga anak mo, Ami.
Magpakatatag ka. Mahinahong sabi ni Martin. Tama ka, pero wala naman kaming mapupuntahan pagkalabas namin dito. Yung tatay ng mga anak ko, iniwan kami nung malamang buntis ako. Tapos yung stepdad ko naman, pinalayas ako sa bahay. Ang sabi niya, hindi niya kailangan ng pabigat dahil marami na siyang problema. Lagi siyang wala sa bahay. Laging lasing at ibinenta niyang mga gamit para pagkakitaan pambili ng alak. Nakatira siya sa bahay namin ni Mama. Okay lang naman yun nung buhay pa si Mama, pero ngayon, paano na kami ng mga anak ko? Umiiyak na wika ni Ami. Hinawakan ni Martin ang kanyang mga kamay bago nagsalita. Alam mo, may naisip akong ideya. Kunyari, kinuha kita bilang manager. Sabihin na lang natin na naka-sick leave ka ngayon. Tapos bukas hanggang sa susunod na mga araw ay naka-maternity leave ka naman. Ako nang bahalang mag-asikaso ng mga dokumento mo. Ipapaayos ko ang bank account mo kung saan papasok ang sweldo mo kada buwan. Ako na rin ang bahalang maghanap ng apartment na pwede niyong tirahan ng mga bata. Yun ay kung papayag ka. Oo naman Martin, papayag ako. Maraming salamat sa kabutihan mo. Napayakap si Ami sa binata dahil sa sobrang kasiyahan. Noong araw ding iyon, nagtungo si Martin sa opisina kung saan inutusan niya ang assistant na ayusin ang job replacement ni Ami at bayaran na rin ito sa lalong madaling panahon. Ilang minuto lamang ang lumipas mula nang umalis si Martin sa ospital, nagsilapitan agad ang mga pasyente kay Ami. Nako, wag mo nang pakawalan pang lalaking yon. Wika ng isa. Hindi ko naman pwedeng samantalahin ang kabaitan niya. Tsaka narinig nyo naman, kabibigay niya lang sa akin ng trabaho. Oo naman, narinig namin yon. Pero sayang naman kung mapupunta siya sa ibang babae. Sabi naman ng isa bago nagsibalikan sa kani-kanilang higaan. Nang sumunod na araw ay muling bumisita si Martin upang alamin ang kondisyon ni Ami, maging ang kalusugan ng mga sanggol. Nakaabang hindi lamang ang mga pasyente, kundi maging ang nurse sa kung ano ang susunod na mangyayari. Parang may himalang nangyari sa loob ng ospital. Pakiramdam nila ay nanonood sila ng isang palabas kung saan ang mayamang prinsipe ay umibig sa isang pulubi. Wala namang pakialam si Ami at Martin sa kung ano ang sasabihin ng mga ito dahil abala sila sa dalawang sanggol na nasa kanilang tabi. Tulad ng ipinangako ko sa iyo, heto na ang ATM card mo at bagong cellphone. Sigurado akong sapat na ang perang laman yan para sa inyo, kaya kainin mo ang gusto mong kainin. Tawagan mo lang ako kung may gusto kang ipabili. Isinave ko dyan ang number ko. Martin, hindi ko alam kung papaano kita mapapasalamatan. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng to. Para bang nananaginip pa rin ako. Kaya tuloy, nakukurot ko ang sarili ko. Nakayukong wika ni Ami. Ami, huwag kang mag-alala. May pera ako kaya maliit na halaga lang yan para sa akin. Huwag kang mahiyang magsabi. Tsaka sabi ko naman sa'yo, hindi ka na ibang tao sa akin. At siya nga pala, gusto ko sanang maging ninong ng mga anak mo. Ano nga palang ipinangalan mo sa kanila? Martin at Thomas. Yung panganay, ipinangalan ko sa'yo bilang pasasalamat. At yung ikalawa naman, pangalan ng aking namayapang ama. Mabuti siyang tao. Yun nga lang, maagang nawala sa mundo. Ami, sige. Kailangan ko nang umalis ngayon dahil may meeting pa ako. Pero huwag kang mag-alala. Babalik ulit ako bukas. Matapos noon ay nagsilapitan na naman ang mga pasyente kay Ami. Ami, kung okay lang sa'yo, magkano kayang laman ng ATM card na yan? Naiintrigang tanong ng mga ito. Nako, hindi ko pa alam pero sandali lang, titingnan ko. Mula sa hawak na cellphone ay binuksan ni Ami ang mensahe mula sa bangko. At laking gulat nilang lahat nang makita kung magkano ang perang itransfer doon. 100,000? Grabe naman, ang galante naman ng lalaking yun.
Ami, kung ganyan ang perang papasok sa bangko mo buwan-buwan ay siguradong makakapamuhay kayo ng maayos. Ang swerte mo naman. Wika ng isa. Oo nga, Ami. Gwapo na, mabait pa, at syempre, may pera. Pero, may asawa na kaya siya? Tanong naman ng isa. Hindi ko rin alam. Maikling sagot ni Ami. Sa totoo lang ay hindi niya maiwasang magkaroon ng lihim na pagtingin kay Martin, lalo na sa kabaitan na ipinapakita nito. Gayunpaman, natatakot siyang ipakita iyon sa ibang tao, lalo na kay Martin, dahil baka isipin nito na isa siyang gold digger, abusado at oportunista. Tsaka sino ba naman ako para magustuhan ni Martin? Isa akong pulubi na may kambal na anak. Wala siyang mapapala sa akin na kahit na ano. Bulong niya sa sarili. Maya-maya pa ay nagsibalikan na rin ang mga pasyente sa kanilang kama na halatang naiinggit sa mga biyayang natatanggap ni Ami. Sa kabilang dako naman, nakipagkita si Bea kay Marian, ang asawa ng assistant ni Martin. Oh, bakit mag-isa ka lang ngayon? Nasaan ang mapapangasawa mo? Bungad na tanong ni Marian. Ah, hindi mo ba alam? Hiniwalayan ko na siya. At siguro, sising-sisi na siya ngayon. Sino ba naman ang magtsatsaga sa kanya? Middle class na negosyante. Bea, wag mo namang pagsalitaan ng ganyan ang negosyo niya. Maayos naman ang takbo ng kumpanya ni Martin. Sa katunayan, may partnership sila sa isang international company. At siguradong bukod sa malaki ang kikitain ay marami rin ang mag-e-invest sa kanyang negosyo. Siguro dahil na rin yon sa ginawa niyang kabayanihan na hindi basta-bastang magagawa ng sinuman. Saad ni Marian. Ha? At ano namang ginawa ni Martin? Naiintrigang tanong ni Bea. Tinulungan niyang umanak ang babae sa kotse niya mismo. At ang mas nakakagulat, kambal pa ang bata. Araw-araw niyang ang binibisita ang mga yun sa ospital. Sa pagkakatanda ko, Ami ang pangalan ng babae. Nakangiting sambit pa ni Marian. Bakit? Anak niya ba yun? Taas boses na tanong ni Bea. Huminahon ka, Bea. Hindi niya yun anak at lalong hindi niya kilala ang babae. Pero siguro ay wala ako sa lugar para sabihin ang lahat sa'yo. Kaya mauna na ako, Bea. Agad na umalis si Marian. Naisip niyang baka magwala pa si Bea sa restaurant. Kilala pa man din ito sa kanilang lugar bilang spoiled brat at walang pakialam sa mundo. Gigil na gigil si Bea nang malaman ang tungkol kay Ami. Hindi niya maiwasang maisip ang mga ginagawa ng mga ito ngayon. Kung hindi niya anak ang batang yon, bakit araw-araw siyang bumibisita sa ospital? Tsaka yung Ami na yan, humandayan sa akin. Hindi na nakapagtimpi si Bea. Agad niyang tinungo ang ospital kung nasaan si Ami upang kumprontahin ito. Sino si Ami? Sigaw niya pagpasok pa lang sa maternity ward. Ako si Ami. Mahinang sagot nito. Ikaw ba ang miserableng pulubi na gustong umagaw sa lalaking mapapangasawa ko? Sa tingin mo ba, porke nanganak ka ay magiging masaya kayo? Wag na wag mo nang lalapitan o kakausapin si Martin kung ayaw mong maburak ka sa mundong ito. Sigaw ni Bea. Hindi naman si Martin ang tatay ng mga anak ko. At isa pa, wala naman akong inaagaw. Lumuluhang wika ni Ami. Aba, at sumasagot ka pa. Alam mo, kung hindi ka pa aalis at magpapakalayo-layo, walang matitira sa'yo kahit na ano. Alam mo kung bakit? Yung mga anak mo, ipapadala ko sa ampunan. At ikaw, makukulong ka. Baka hindi mo kilalang tatay ko. Marami siyang koneksyon na pwedeng magdiin sa'yo. Mga agaw ka. Ngunit ilang sandali pa ay tumayo ang isa sa mga pasyente. Ikaw ang umalis dito. Natatakot ang mga anak namin, pati ng ibang pasyente. Kung hindi ka aalis, kami ang kakaladkad sa'yo papalabas dito sa ospital. Hindi inaasahan ni Bea ang ganoong pangyayari. Alam niyang wala siyang kalaban-laban kapag pinagtulungan siya ng mga ito. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang lisanin ang lugar na iyon.
Nagkatinginan na lamang ang mga nurse na nakasaksi sa mga pangyayari dahil kahit sila ay nagulat rin sa inasal ni Bea. Nang sumunod na araw, maagang nagtungo si Martin sa ospital dahil madidischarge na si Ami at ang kambal. Nakaayos na ang apartment na titirahan ng mga ito. Kompleto gamit at pagkain na rin. May dala siyang bulaklak, pagkain para sa mga nurse at ibang pasyente na kasama ni Ami sa kwarto. Ngunit pagdating niya sa maternity ward ay napalitan ng galit ang kaninay abot-tengang ngiti ni Martin. Wala na si Ami, bungad ng isang babae. Anong ibig mong sabihin na wala na siya? Saan siya nagpunta? May pumunta rito kahapon, magandang babae, matangkad at mukhang mayaman. Inunsulto at sinigaw-sigawan niya si Ami, tapos tinakot niya na ipapakulong raw. Natakot si Ami, umalis na siya kahapon kasama yung mga anak niya. Mabuti na lang, nakumbinsi namin na dalhin ang ATM card na ibinigay mo. Pero saan ko naman siya hahanapin? Ang laki-laki ng syudad, tsaka parang alam ko na kung sino ang babaeng tinutukoy nyo. Wika ni Martin bago dali-daling umalis. Bakit ginawa mo yun kay Ami? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na gawin yun sa kanya? Sigaw ni Martin kay Bea. Noon niya lamang nakitang nagalit ng ganoon si Martin. Dapat lang yun sa kanya para hindi niya inaagaw ang lalaking pag-aari na ng iba. Sagot ni Bea na hindi nagpapatinag. Bea naman, gusto ko lang siyang tulungan. Isa pa, hindi na tayo magkasintahan. Di ba iniwan mo na ako dahil mahirap ako at hindi naman kagwapuhan? Ganon. Ikaw ba ang tatay ng mga anak niya? Ano ka ba naman, Bea? Hindi ako ang tatay ng anak ni Ami. Ni minsan hindi ko naisip na lokohin ka. Alam mo, buti na lang talaga hindi ako nag-propose sa'yo nung araw na yon. At para lang malaman mo, yung sasakyan ko ay natowed, kaya nalita ko sa date natin. I'm sorry Martin kung nagalit ako. Mahinahong wika ni Bea. May dahilan naman kasi ako kaya ganito ang mood ko ngayon. Irritable at mainit ang ulo sa kaunting bagay. Siguro, ganito talaga ang nararanasan ng mga nagbubuntis. Buntis ka? Gulat na tanong ni Martin. Oo, at natatakot ako kaya nga siguro masyadong exaggerated ang reaction ko sa mga nangyayari. Bakit di mo sinabi sa akin kaagad? Dapat nating i-celebrate yan. Nakangiting wika ni Martin bago niyakap ng mahigpit si Bea. Gusto ko nga sanang uminom ng alak, kaso bawal naman sa akin. Mga prutas na lang ang kainin mo, ikukuha kita. Wika ni Martin. Sa totoo lang ay natutuwa siyang malaman na buntis si Bea. Ngunit hindi si Bea ang babaeng gusto niyang mapangasawa. Sa katunayan, malakas ang kutob niya na hindi ito ang babaeng para sa kanya. At kung pakakasalan niya ito, siguradong magiging malaimpyerno ang buhay niya. Ipinagtapat ni Martin ang bagay na ito sa kanyang tatay na si William. Huwag na huwag mong hihiwalayan si Bea. Siya ang anak ng ating business partner. Dapat mo siyang pakasalan nang sa gayon mag-merge ang ating yaman at maging isa sa pinaka-maimpluwensyang kumpanya. Kung hindi mo pananagutan si Bea ay itatakwil kita bilang anak. Sana hindi mo siya binuntis kung hindi ka pala sigurado. Walang sino man sa ating mga ninuno ang tinalikuran ng kanilang responsibilidad. Kaya ikaw, huwag mo nang balakin pa. Dapat, bago pa tuluyang lumaki ang tiyan ni Bea ay magpakasal na kayo. Siguro, 3 buwan mula ngayon. Sige papa, pero kakausapin ko muna si Bea kung papayag ba siya. Sige anak, sayang nga lang at hindi na makikita ng mama mo ang araw na iyon. Kung sana lamang ay nabubuhay pa siya, siguradong matutulungan niya kayo ni Bea, lalo na pagdating sa pag-aalaga ng apo. Wika pa ni William. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at sa loob ng panahon na iyon, lihim na hinahanap ni Martin si Ami. Subalit, wala iyong magandang resulta. Parang naglaho na lamang ito na parang bula. Samantalang si Bea naman, lalo pang naging maluho at demanding. Kaya minsan, halos maubos na ang pasensya ni Martin sa sobrang inis.
Ang tanging natutuwa sa mga pangyayari ay si William. Ibinibigay niya ang lahat ng hilingin ni Bea. Kasabay noon, napansin ni Martin na parang walang pagbabago sa tiyan ng kasintahan. Tuwing gabi ay nagbabasa siya ng libro tungkol sa pagbubuntis at pagiging isang mabuting magulang. Pero ang ipinagtataka niya ay wala man lang interes si Bea sa bagay na ito. Kailan ka magpapa-ultrasound? Sasama ako sa'yo. Nagtataka lang ako, tsaka marami akong gustong itanong sa doktor. Wika ni Martin. Sa susunod na linggo pa. Maikling sagot naman ni Bea. Kinagabihan, natataranta si Bea kung kanino siya hihingi ng tulong. Papaano kung mabuko ang pagpapanggap niya? Lia, ano na lang ang gagawin ko ngayon? Papaano ko ipagtatapat kay Martin na hindi naman talaga ako buntis? Siguradong iiwanan niya ako. Ganito na lang. Kunyari, nakunan ka. Yun ay kung gusto mo lang naman. Pwede kitang tulungan. May kilala akong doktor na malaki ang pagkakautang sa aking asawa. Siguradong papayag yun na magbigay ng peking medical documents. Pero siguradong malaki rin ang sisingilin sa'yo. Alam mo, Lia, ang tali-talino mo talaga. Sige, bukas na bukas, pupuntahan ko ang doktor na yan. Wala tayong pag-uusapan sa presyo. Natatawang sabi ni Bea bago inumin ang isang baso ng red wine. Kinaumagahan, ang nagpapanggap na buntis ay nagtungo sa immoral na doktor na nag-ayos ng mga kakailanganing dokumento. Ang susunod nilang gagawin ay ibalita sa walang kamalay-malay na si Martin na nakunan si Bea. Abala si Martin sa kanyang opisina habang nare-review ang mga kontrata na dapat pirmahan. Nang biglang pumasok ang sekretarya na halatang kinakabahang sabihin ang masamang balita. Sir, pasensya na po pero nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. At ang sabi, yung nobya niyo po ay nakunan. Maayos naman daw po ang lagay niya pero nagwawala sa ospital at hindi makausap. Hinahanap daw po kayo. Tawagin mo ang driver ko. Sir, kaka-lunch break lang po, baka maya-maya pa makabalik. Sige, ako na lang ang magmamaneho. Dahil natataranta si Martin ay hindi niya na mahintay ang elevator, kaya naman dumaan na lamang siya sa hagdan. Papanong nangyari to sa anak ko? Siguradong nagluluksa si Bea ngayon. Dapat nasa tabi niya ako. Bulong ni Martin sa sarili. Napakabilis niyang nakababa sa parking lot at agad na inutusan ang gwardya na i-assist siya palabas ng parking lot hanggang sa kalsada. Binilisan ni Martin ang pagmamaneho. Gusto niyang umiyak. Naiisip niya ang pinagdadaanan ngayon ni Bea at pati na rin ang sanggol na agad kinuha sa kanila. Excited na siyang maging tatay pero bakit ganon? Dahil sa pagmamadali ay hindi na malayan ni Martin na naroon siya sa intersection. Huli na ang lahat nang makita niya ang paparating na truck sa kanyang direksyon. Nagising si Martin sa ospital. Masakit ang buong katawan at may nakalagay na catheter. Sa kaliwang braso ay maraming nakalagay na kung ano-ano. Nang pilit niyang igalaw ang braso ay tumunog ang katabing aparato. Sinubukan niyang umupo pero hindi niya maigalaw ang mga binti. Hindi niya maramdaman ang mga ito. Huwag muna kayong gumalaw, mahinahong sabi ng nurse. Dok, nagkamalay na po ang pasyente. Sigaw naman ng isa pang nurse na nasa may pintuan. Martin, wika ng matandang doktor na nakasuot ng salamin. Congratulations dahil very light lamang ang mga sugat na iyong tinamo. Bumaliktad ang sasakyan mo at maswerte ka dahil maayos ang lagay mo. Dok, anong ibig niyong sabihin na maayos ang lagay ko? Hindi ko nga maramdaman ang aking mga binti. Kinakabahang tanong ni Martin. Sa kasamaang palad, hindi mo muna magagamit ang iyong mga binti dahil sa spinal injury. Pero huwag kang mag-alala, pagkatapos ng operasyon, siguradong babalik rin sa normal ang lahat. Pero tandaan mo, maiisagawa lang natin ang operasyon kapag magaling na ang buong mong katawan. Ang mahalaga naman ay walang problema sa iyong ulo
Ang iyong puso, mga braso at ibang parte ng katawan ay nasa maayos. Magpahinga ka ng mabuti para gumaling ka kaagad. Nakangiting wika ng doktor bago lisanin ang silid na iyon. Nagbigay rin ito ng ilang instruction sa nurse. Maya-maya pa ay pumasok si William. Halatang kinakabahan at problemado rin ito. Anak, akala ko mawawala ka na sa akin. Ano bang nangyari at nagmaneho ka ng ganoon kabilis? Hindi mo naman ugali ang mag-overtake at mag-overspeeding. Nakatanggap ako ng tawag na nakunan si Bea. Nag-aalala ako kaya nagmamadali akong nagmaneho papunta sa ospital. Parang may kurot pa rin sa puso ni Martin sa tuwing maaalala ang nangyari sa kanilang anak. Martin, sa loob ng 3 linggo, habang wala kang malay rito sa ospital, nakahanap na ng bagong kasintahan si Bea. Lagi siyang nasa club at nagpapakasaya na parang walang nangyari. Kung iniisip mong nagluluksa siya ay malabong mangyari yon. Siguro ginamit at inuto niya lang tayo. Hindi talaga siya buntis. Pinamanmanan ko sa aking mga tao ang doktor na nag-issue ng mga dokumento na nakunan si Bea. Doon ko nalaman na pera lang pala ang habol niya sa atin. Kaya tinanggal ko na rin ang lahat ng connection natin sa kumpanya nila. Hindi ko alam kung magagalit sa akin ang tatay ni Bea, pero wala na akong pakialam. Tsaka iba pala talaga ang ugali ng babaeng yon. Ni hindi man lang siya humingi ng paumanhin at ni minsan hindi siya bumisita rito sa ospital para makita o kumustahin ka. Dahil sa kanya, munti ka nang mamatay. At ngayon, kailangan mo pang sumailalim sa operasyon para makapaglakad ulit. Napakuyom ang palad ni Martin habang nakikinig sa lahat ng sinasabi ng kanyang ama. Bakit may mga taong napakasama? Mga taong hindi ako kayang mahalin at taong ginagamit lang ako. Bulong ni Martin sa sarili. Mula noong araw na iyon ay parang nawala na siya ng pag-asang ipagpatuloy pa ang buhay. Pinipilit lamang siya ni William na sundin ang sinasabi ng doktor, ang pag-inom ng gamot at gayon din ang dapat gawin bago at pagkatapos ng operasyon. Papa, ayokong magpa-opera. Kita mo naman, wala nang saysay ang buhay ko. Ayaw ko nang mabuhay. Sana nga namatay na lang ako. Lumuluhang wika ni Martin. Anak, alam kong depressed ka ngayon dahil sa mga pinagdaanan mo. Hayaan mo at kukuha ako ng magagaling na nurse na pwedeng mag-alaga sa'yo. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi naging epektibo kay Martin, lalo na't wala siyang kinakausap ni isa sa mga ito. Wala ni isa sa kanila ang tumatagal ng 2 linggo. Mainitin ang ulo ni Martin at laging sumisigaw. Kaya naman, wala talagang makatagal sa kanyang pag-uugali. Kayo nang bahalang mag-alaga sa anak ninyo. Sigaw ng isang nurse bago umalis. Tuluyan nang naubos ang pasensya nito kay Martin. Baliw na yata siya. At isa pa, hindi niyo ako alipin. Hindi ko na matitiis pa ang ganitong pagtrato ng anak niyo. Wika pa nito bago padabog na isinara ang pinto. Agad kumalat sa mga medical workers ang tungkol sa pasyenteng mainitin ng ulo, kaya wala na rin gusto pang mag-alaga kay Martin kahit pa malaki ang ino-offer na sweldo. Si William at ang ilang kasambahay na lamang ang nagtitiis sa ugali ni Martin. Dahil desperado na rin si William na humanap ng taong magtsatsaga sa kanyang anak, kaya kahit sa dyaryo ay nagawa niyang magpalathala ng job offer. Dahil sa taas ng sweldo ay marami ang nagka-interes. Mayroong matandang babae na mukhang mas kailangan pang alagaan ng sarili kaysa sa pasyente. Mayroong dalaga na napakakapal ng makeup. Mayroong nag-apply na may dala pang alak na sa sobrang kalasingan ay hindi na magawang maglakad ng maayos. Kahit ang pulubi ay gusto na ring mag-apply. Ngunit isang araw, mayroong nag-doorbell sa mansyon. Mukhang mabait at magandang babae na agad namang nagustuhan ni William dahil mukha itong mapagkakatiwalaan. Pinapasok niya ito sa loob at pinaupo sa sala. Magandang araw po.
Naghahanap po kayo ng nurse na mag-aalaga sa taong may sakit? Tama po ba? Wala po akong medical education pero ako ang nag-alaga sa aking lola noon. Marunong po ako ng tamang paglilinis ng pasyente, magpakain at kaya kong tulungan na maglakad-lakad. Pero hindi po ako pwedeng magstay dito. Kailangan ko pong umuwi tuwing gabi dahil sa aking pamilya. Heto po ang aking application form. Baka gusto nyo munang makita. Nako iha, natutuwa ako dahil pumunta ka rito. Halika, ipapakilala kita sa aking anak. 30 taong gulang na siya. Mabuting tao pero sa ngayon, medyo mainitin ang ulo at ayaw makipag-usap. Siguro ay dahil na rin sa kanyang sitwasyon. Paliwanag ni William. Dahil sa tuwa ay nakalimutan niya nang itanong ang pangalan ng aplikante. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Martin. Sino yan at anong kailangan mo? Galit na tanong nito. Marahang binuksan ni William ang pinto. Pumasok ito kasama ang babae. Pero nanlaki ang mga mata ni Martin nang makita si Amy. Amy, nandito ka? Ang tagal kitang hinanap. Saan ka ba pumunta at bakit bigla ka na lang umalis? Hindi naman nakasagot si Amy. Sa halip ay agad itong lumapit kay Martin at hinimas ang mga binti nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit nagkaganito ka? Napangiti naman si William nang makitang komportable at mukhang masaya si Martin sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkamalay ito sa ospital. Paano niyong nakilalang isa't isa? Tanong ni William. Nako, mahabang kwento papa. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag okay na ang lahat ay sasabihin ko rin sa inyo. Ngumiti si William bago lumabas ng kwarto. Inutusan niya ang mga kasambahay na maghanda ng pagkain para sa pananghalian dahil nasisiguro niyang kakain na si Martin ng maayos. Amy, kumain ka lang ng kumain. Para sa iyo ang lahat ng yan. Nakangiting wika ni Martin. Maraming salamat sa inyo. Lalo na sa inyo, Sir William. Ngayon, parang nahihiya na akong tumanggap ng pera mula sa inyo. Ano ka ba naman, iha? Natural lang natanggapin mo ang perang pinaghirapan mo naman. Mas magiging mahirap ang trabaho mo pagkatapos ng operasyon ni Martin. Yun ay kung papayag siya. Oo naman, Papa. Magpapa-opera ako sa lalong madaling panahon. Kaya nga kakain ako para lumakas ang aking katawan. Gusto ko nang makapaglakad kaagad. Wika ni Martin habang nakatingin kay Amy. Noon napagtanto ni William na si Amy ang babaeng gusto ng kanyang anak. Nakita niya kung gaano kagandang impluwensya nito kay Martin. Bigla na lamang ngumiti, kumain at bumait ang kanyang anak katulad ng dati. Habang abala si Martin sa kanyang kalusugan, si Bea naman ay nakikipag-date sa bagong manliligaw. Nabalitaan niyang unti-unti nang nakaka-recover si Martin at si Amy ang tumutulong rito. Dahil sa inis ay napagpasyahan niyang kumuha ng ballpen at papel. Nagpadala siya ng sulat kay William na nagsasabing delikado si Amy, mapagpanggap at tiyak na pera lamang ang habol nito. Nagpabuntis pangaraw siya kay Martin at nanganak ng kambal noong nakaraang taon sa kotse nito. Balak raw ni Amy na maging reyna sa bahay ni Martin at pati na rin sa negosyo nito. Kinaumagahan, natanggap ni William ang sulat mula sa hindi kilalang sender at dahil sa gulat ay pinuntahan niya si Amy sa silid nito. Totoo bang nanganak ka ng kambal sa kotse ni Martin? Opo, iyon ang nangyari. Mahinahong sagot ni Amy. May nararamdaman ka ba para sa anak ko? Opo, meron, pero wala naman pong alam si Martin sa nararamdaman ko. Kaya ba pumunta ka rito ay para pakasalan siya at makuha ang lahat ng gusto mo? Galit na tanong ni William. Wala akong gusto na kahit na ano mula sa inyo. Pumunta ako rito para sa trabaho. Ngunit sa kabila ng paliwanag ay pinalayas pa rin siya ni William nang hindi nalalaman ni Martin. Makaraan ng 2 oras, lumabas si Martin ng kwarto.
Nagtataka siya kung bakit hindi niya pa nakikita si Ami. Papa, nasaan si Ami? Pinalayas ko na. Bakit ba kailangan mo ng pulubi sa bahay na ito? Ayaw ko nang magkaroon pa tayo ng koneksyon sa babaeng yon. Papa, si Ami ang babaeng gusto ko. Wala kang karapatan na kontrolin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Noong sinabi mo na pakasalan ko si Bea ay pumayag ako. Pero nakita mo na kung anong nangyari? Wika ni Martin bago nagtungo sa garden. Binasa ulit ni William ang sulat at pagkatapos noon, tinungo niya ang garden dahil gusto niyang humingi ng tawad kay Martin. Napag-isip-isip niya na nagkamali siya dahil naniwala siya kaagad sa impormasyon na natanggap. Gayong wala naman siyang basehan kung totoo ba ang mga nakasulat doon. Subalit, wala na si Martin sa bahay. Napakamot na lang si William sa ulo. Agad niyang hinanap ang application form ni Ami upang malaman ang address nito. Pagdating sa tapat ng bahay nito ay kumatok si William at pinagbuksan naman iyon ng matandang babae. Pinapasok siya nito at inihatid sa silid ni Ami. Anong kailangan nyo? Tanong nito nang makita si William. Ami, pasensya ka na kanina sa mga nasabi ko. Nakatanggap ako ng sulat na naglalaman ng kung ano-anong masasamang salita tungkol sa'yo kaya uminit ang ulo ko. Kung si Martin man ang tatay ng iyong mga anak, labas na ako roon. Ang gusto ko ay mabigyan ng maayos na buhay ang aking mga apo. Bumalik ka na sa bahay kasama ang mga anak mo. Sige po, babalik ako. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo na hindi si Martin ang tatay ng mga bata. Matagal na akong iniwan ng nakabuntis sa akin. Nagkataon lang na tinulungan niya akong manganak. Nang malaman ni William ang kwento ni Ami ay lalo siyang nagsisi sa mga sinabi niya rito kanina. Sino ang nag-aalaga sa mga anak mo habang wala ka? Si Aling Shoni po. Siya ang may-ari ng nirerentahan kong bahay. Ganun ba? Gusto ko sanang bumalik ka kasama ang mga anak mo. Pero may isang problema. Umalis si Martin at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ang akala ko'y narito siya kaya hinanap ko ang address mo. Sige po, aayusin ko lang ang gamit ng mga bata. Subalit, bago pa man matapos sa pag-iimpake si Ami ay dumating na si Martin. Martin, anong ginagawa mo rito? Dapat sana'y nagpapahinga ka. Malapit ng operasyon mo. Tsaka halos atakihin sa puso ang papa mo dahil sa pag-aalala. Wika ni Ami. Tumawa lang si Martin dahil nakita niyang sa wakas, nagkasundo rin ang dalawang taong pinakamahalaga sa buhay niya. Habang nasa biyahe, ipinahanda na agad ni William ang magiging kwarto ng mga bata. Kinagabihan ay sabay-sabay silang naghapunan. Matapos noon, nilapitan ni Ami si William upang magpasalamat. Salamat po sa lahat ng ito. Siya nga pala, may sasabihin ako sa inyo. Nag-propose na po si Martin. Kung gano'n naman pala, edi papa nang itawag mo sa akin. Mabilis na lumipas ang 8 buwan. Natapos na ang operasyon ni Martin at sa katunayan ay nakakapaglakad-lakad na ito sa loob ng bahay at nagagawa na ring makipaglaro sa mga bata. Naging matagumpay ang operasyon at mabilis rin ang naging recovery dahil desidido siyang makapaglakad kaagad. Noong ikasal si Martin at Ami ay kaunti lamang ang inimbitahan nilang bisita. Ang dating landlady na si Aling Shoneng, ang assistant ni Martin at asawa nitong si Marian ay naroon din. Sa kalagitnaan ng selebrasyon, dumating si Bea. Mukha itong malungkot at puyat na puyat. Napatingin ang lahat sa kanya, kasabay ang mga bulungan. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Gusto laging siya ang bida. Wika ng ilang bisita. Pasensya na kung naistorbo ko ang kasiyahan ninyo. Nandito ako para humingi ng tawad sa inyong lahat. Lalo na kay Martin at Ami.
Ang gusto ko lang naman ay maging masaya kayo at sana'y mapatawad niyo ako. Wika nito bago inilabas ang isang munting regalo na nakabalot pa ng kulay puti. Inilagay niya iyon sa tabi ng iba pang mga regalo para sa bagong kasal. Napakuyom ang palad ni Martin sa sobrang inis. Si Bea, ang tao na ayaw niyang makita sa araw na iyon. Ang babaeng nagdulot sa kanya ng matinding sakit at kalungkutan. Bea, hindi ko alam kung mapapatawad ka ni Martin. Pero ako, mapapatawad kita. Importante ang araw na ito para sa aming dalawa at ayaw kong masira yon. Salamat sa regalo. Alam kong mahirap para sa iyo ang humingi ng tawad pero ginawa mo pa rin. Kaya salamat. Wika ni Ami. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay tuloy-tuloy na tumulo ang luha ni Bea. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa kanilang pamilya. Noong nakaraang buwan, pumanaw si Papa. Kami lang ni Mama ang naiwan sa kumpanya. Kaya naman umatras ang mga investor dahil wala silang tiwala sa kakayanan naming i-manage ang negosyo. Nakilala ko rin si Jason. Pinagkatiwalaan ko siya. At ang sabi niya, siya raw ang isa sa pinagkakatiwalaang financial advisor mula sa kilalang kumpanya. Maganda at mamahalin ng kotse niya, ang suot niyang damit at sapatos, pati na rin ang mga regalong ibinibigay niya sa akin. Nagustuhan rin siya ni Mama. At sa katunayan, si Jason ang gusto niyang mapangasawa ko dahil maaasahan ito. Hanggang isang araw, nabanggit ni Jason na ibenta na ang kumpanya at i-invest namin sa cryptocurrency dahil mas malaki raw ang kikitain. Dahil may tiwala naman kami ni Mama, kaya inilipat namin sa kanya ang kumpanya. Pero huli na ang lahat nang malaman naming na-scam pala kami. Wala na si Jason at hindi na makontak. Doon ko nalaman na pati palang suot niyang damit ay nirerentahan lang pala. Wala siyang awa. Wala na kaming pera. Pati ang bahay, gusto na lang naming ibenta. Wala namang gustong tumanggap sa akin dahil wala akong karanasan sa kahit na anong trabaho. Dahil sa sunod-sunod na problema, nagkasakit si Mama at nasa ospital siya ngayon. Wala na akong ibang malapitan. Parang awa mo na, Martin. Tulungan mo ako, kahit ngayon lang. Nag-usap muna si Ami at Martin sa kabilang kwarto. Kung si Martin ang tatanungin, ayaw niya sanang tulungan si Bea dahil masama pa rin ang loob niya rito. Pero Martin, ang nanay ni Bea naman ang nangangailangan ng tulong. At sa nakikita ko naman, mukhang nagsisisi na talaga siya. Isa pa'y kasal na tayo. Maayos na ang lahat. Kung hindi naman nangyari ang lahat ng yun sa inyo ni Bea, hindi naman tayo magkakatuluyan. Bea, kami na ang bahalang gumasto sa pagpapagamot ng iyong ina. Pero kailangan mo yung bayaran. Bibigyan kita ng trabaho sa kumpanya, pero mangako ka na hindi ka magbibigay ng problema. Oo naman, Martin, pangako yan. Maraming salamat sa lahat. Pasensya na kayo. Kailangan ko na ring umalis dahil baka hinahanap na ako ni Mama. Naluluhang wika ni Bea bago nagpaalam. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Masayang ibinalita ni Ami kay Martin na siya ay nagdadalang tao. Tuwang-tuwa si William at pati na rin ang mga kasambahay dahil sa wakas madadagdagan na ng makulit ang kanilang malaking tahanan. Si Bea ay talagang nagbago na. Tulad ng pangako nito ay hindi siya gumawa ng gulo o nagbibigay ng problema sa kumpanya. Marahil ay napagtanto niya na kung anuman ang nangyari sa kanya ay karma iyon ng mga bagay na ginawa niya noon sa ibang tao, lalo na kay Martin at kay Ami. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.